Hindi. Magandang gabi sa inyong lahat, mga brothers and sister, at sa lahat ng mga sumusubaybay at na nanonood sa YouTube na ito. Ngayong gabi ay mayroon ako ibabahagi sa inyo ang Genesis 3 at ang paglabag ng unang tao sa utos ng Panginoon at ang bagong tipan, ang pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, bago tayo pumunta sa aking ibabahagi, mag-pray muna tayo. Amang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, sa lahat ng mga biyayang patuloy mong binubuo sa amin at sa aking buong pamilya. Tanaw namin ang iyong pagmamahal na walang hanggang. Amang Diyos, bigyan mo po ako ng katalinuhan upang may bahagi ko ang Genesis 3 at ang bagong tipan tungkol sa paglabag sa unang tao sa utos ng Diyos at maging sa kaligtasan ng buong sanlibutan. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Ngayon mga kapatid, ang Genesis 3, tingnan natin sa Biblia. Genesis 3, basahin natin sa English version. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat or any trees in the midst of in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of tree in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit in the trees that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, you will die. So yun ang sinasabi ng Panginoon sa Genesis 3. Sa Tagalog version, Genesis 3 ay naglalarawan sa salansan ni Adan at ni Eva sa unang Diyos at ang unang pagkakasala ng tao. Ito ang bahagi ng kasaysayan ng paglikha kung saan tinukso sila ng ahas na si Satanas at pinagdudahan ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain sa bunga ng punong kahoy ng kaalaman. Ng mabuti at masama. Sinusubukan ng tao na maging tulad ng Diyos na nagresulta sa kanilang pagbagsak at pagkakahiwalay mula sa presensya ng Panginoon. Tumutulog yan. Dito, inilirawan sa atin ang paglabag ng unang tao
na si Adan at Eva sa utos ng Diyos. So, pinapakita dito sa verse na ito. At sa bagong tipan, maraming bersikulo ang nag-uugnay sa kasaysayan ng Genesis 3, sa kasalanan at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa Roma 5:12, tingnan natin sa Bible. Roma 5:12. Therefore, just as sin came into the world through one man, death, through sin, and so death spread to all men because all sin. Yon ang sinasabi ng English version. Sa Tagalog version, Roma 5:12, ipinapahayag na sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan, ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. Ngunit sa pamamagitan ng isa pang tao, si Hesus Kristo, ang kaganapan ay dumating at nagdala ng kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan. Ito ay nagpapakita ng paralismo sa pagbagsak ni Adan at sa pagtubos ng pinagkaloob ni Hesus. Ang kaganapan ng cross ni Hesus at ang kanyang dugo ang nagsisilbing pamatok sa kaligtasan na sangkatauhan mula sa epekto ng kasalanan. Sa Juan 1:7, tingnan natin sa Biblia, Juan 1:7. Juan 1:7. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, yun ang ibig sabihin sa 1 Juan 1:7. Sa Tagalog version, ipinapahayag na ang dugo ni Hesus ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Ito ay nagpapakita ng kabuuang kapatawaran at pagbabalik loob na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Sa konteksto ng punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, si Hesus Kristo ay tinuturing bilang ating punong kahoy ng buhay. Sa Juan 15:5, tingnan natin sa Biblia, Juan 15:5. Juan 15:5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me
and in him he it is that bears much fruits, for apart from me you can do nothing. So, yun ang ibig sabihin sa versikulong yon sa Juan 15:5. Sa Tagalog version, sinasabi ni Jesus, ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Ang sumasanga sa akin at ako sa kanya ay nagbubunga ng marami. Ipinapakita dito na sa pamamagitan ng pagkakasakop sa kanya at sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabilang dako, ang punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama ay sumasagisag sa pagpili ng tao na lumabag sa utos ng Diyos at kumilos ng hindi ayon sa kanyang kalooban. Ito ay nagpapakita na ang kaalaman at kakayahan ng tao na pumili ng tama o mali ay hindi sapat upang makamtan ang tunay na kabutihan. Sa halip, ang tunay na kabutihan ay natatagpuan lamang sa pagsunod sa Diyos at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. So, ang ibig sabihin nito, si Jesus ang punong ubas at tayo ang mga branches, ang sumasanga sa kanya, ang dumidikit sa kanya at nagbubunga ng marami. At pinapakita dito na sa pamagitan ng pagpasakop sa kanya, kailangan may relasyon tayo sa Panginoon. So, sa kabilang dako, ang kalaban at mabuti, masama, sumasagisag sa pagpili ng tao. So, yun ang sumasagisag doon bilang na may free will ang tao. Yun nagpapakita sa kalaman at sa kakayahan ng tao na pumili. So, may doon, may free will, kumbaga sa mamimili ang tao sa tama o mali. Ay hindi sapat upang makamtan ang tunay na kabutihan. Sa halip, ang tunay na kabutihan ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa Diyos at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya, kay Jesus. So, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay tinutulungan at binibigyan ng lakas upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Roma 8:5-6, tingnan natin sa Bible, basahin natin sa English version. Roma 8:5-6. Now Moses commanded us to stone such woman. What do you say? This they said to arrest him, that they might have some charge to bring against him. Jesus said, Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. Yun ang ibig sabihin sa Roma 8:5-6. So sa Tagalog version, pinapahayag na yung mga umuukol sa kanilang sariling laman ay nangangalay sa bagay sa bagay ng laman
Datapwat yung mga umuukol sa espiritu, sa mga bagay na espiritu, sapagkat ang pag-iisip ng laman ay kamatayan. Datapwat ang pag-iisip ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sa pagtuturo ng Genesis 3, napagtanto natin na ang kasalanan ay nagdudulot ng paghiwalay sa Diyos at sa pagkahiwalay mula sa kanyang presensya. Ngunit sa pamamagitan ni Hesus Kristo at sa pagtanggap sa kanyang biyaya, tayo ay nanyayahan na bumalik sa Diyos at mamuhay ng buhay na may kabuluhan at kapayapaan. Ang mga pangyayari sa Genesis 3 ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng ating kabutihan at kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos at sa kanyang anak na si Kristo, sa pamamagitan ng paggabay at kapangyarihan ng banal na espiritu. So, yun ang ibig sabihin. So, yun ang nagpapakita. Hanggang dito na lang ang ating pagpapaliwanag sa inyo, ang pinabahagi ko. So, mga brothers and sisters, sa lahat at sa lahat ng mga viewers na nakapanood at nakapakinig sa YouTube YouTube channel na ito, naway nakapulot kayo ng kunting kaalaman sa konstikto na binabahagi ko sa inyo sa Genesis 3 at sa Bagong Tipan na naglarawan sa paglabag ng unang tao sa utos ng ating Panginoong Diyos. At maraming salamat sa inyong lahat. Mag-pray tayo ng konti. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, sa gabay at patnubay ng iyong banal na espiritu, at naway may napulot kayo ng kunting kaalaman sa binabahagi ko sa inyo, at maraming salamat po sa mga biyayang patuloy nating tinatanggap at patuloy na binubuhos ng Panginoon sa atin at sa ating pamilya, maging sa lahat ng mga tao at sa mga viewers, lalong-lalo sa mga viewers na nakapanood at nakasubaybay sa YouTube channel na ito. Mga brothers and sisters, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga viewers, pinabati ko kayong lahat. May God bless you always, at maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa pagsubaybay sa YouTube channel na ito. Maraming salamat po at thank you. God bless you and thank you.